Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? DILG Secretary Benhur Abalos kinasuhan na nga ni Duterte. Pati itong si General Marbir at itong si General Torre or tinatawag na General Diwata, ikukulong na nga ba talaga? Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang plano ng kuting administrasyon ay nabulilyaso dahil umano ay itong si Presidente Kuting or si Presidente Kuting ay nabulgar na ang lahat ng kanyang katiwalaan. Sino ang nakabulgar? Walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit hindi na presidente itong si former President Duterte or si Tatay Digong ay tila ba meron pa rin siyang pagmamalasakit sa ating mga mamamayan at lalong-lalo na sa ating inang bayan na Pilipinas. Dahil nga umano ay siya na mismo ang gumalaw upang itong si Secretary Abalos, Presidente Kuting, General Marbil at General Torre ay mahuli sa kanilang mga plano or sa kanilang mga katiwalian. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tunay nga talagang itong si Tatay Digong ay ang tatay ng bayan. At ito namang si Presidente Kuting na ito na walang silbi kundi puro na lang katiwalian at lagi na lang nasasangkot sa napakaraming issue, lalong-lalo na sa kanyang issue patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na bushabs na pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang tunay na talagang dapat namumuno sa ating bansa ay yung matapang, may paninindigan, may paninindigan at merong integridad patungkol sa pagsisilbi at patungkol sa pagsisilbi sa ating mga mamamayan at hindi lang sa ating bansa. Well, para nga sa kabuang detalye or panoorin na lang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At kung meron ka naman pong hinaing, ang ating comment section ay bukas po para sa inyong mga komento at na inyong mga opinion. Muli po maraming salamat and God bless the Philippines. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police. Mula kay PNP Chief Romel Marbil, ang our ground commander, ito walang tulog po ito. Si General Torre po. Oo, mabaho na nga eh. Marami po sila. General Macapas, General Ubingki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog. No? Ang daming inabot na... Dami yung drama? Mga demanda inabot po namin. Huwag na yan. Anong kwenta? Yung ginawa po rito, yan po ang kanyang kulungan. No? Kanina makita Grabe nyo naman kung kulungan yan. Wala bang mas pangit dyan na kulungan? Grabe naman yun. Medical, sinunod po ng PNP. Tapos yung toilet, yun na yung toilet. Dito. So siguro para bago tayo mag-question. Maganda pa yung kulungan ni Guo. Answer at this point. Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa na lang isa-isa kasi yung mga kasama niya. Pastor ba yan? Jacqueline Roy. Si Pastor Canada, Pastor, magsalita ka. Buti nga sa'yo, Ingrid Canada Abalos, and Sylvia Semanias. Abalos, kinasuhan ni Duterte. Mukhang kamukha nito yung nag-pepper spray Mukha lang naman. May pastor kaya to? Baka siya nga. Kaklaruhin ko lang na... Kaklaruhin mo. Litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisya. Wow, pinagpaguran. At to commend General Torre and his group and General Marbil. Wala namang ginawa nasa yung kote mga yan. Uli na I mean, for me,
it makes no Si difference kung Pastor yan. sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung Wag ka, nasa, wag ka kung na nasa magrarason. Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, Bakit si Alice Guo pinakita ng Indonesian Authority kung paano nila pinasok yung kanyang tahanan? Nakita natin yun. O bakit ito, kung sabi nyo nasa bunker siya, bakit wala kayong may pakita? halos yun na yun eh. And I explained it nandito sa napakalaking sinungaling ninyo. nakalagay po rito yun. No, malinaw. Sabay ngiwi? Ano ba So, yan? yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Siguraduhin yung i-detalye nyo Kasi kung ano lang, kwento-kwento, sayang oras sa inyo. Nick, siguro you can give the details. Ano? As the Secretary have said, yung pagsuko. Sanay na sanay Formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, yung details paano, hindi yung kung ano nung kaitsusan. Gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. Saan yung heartbeat? Heartbeat ba yun? Yung sa may bunker? Pakidetalya nga doon. Our 1 p.m. assault deadline 1 p.m. in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General. Maalala ninyo nung isang araw ata yun, yung nagbigay sila ng ultimatum 2 hours. Wala naman nangyari, hindi naman nila tinupad. Tapos, alam nyo, sa totoo lang, kahit nagbigay kayo ng ultimatum kahapon, hindi sumuko si Pastor dahil sa ultimatum ninyo. Hindi siya natakot. Nag-ultimatum nga kayo the other day. Hindi nyo nga nagawa anong sinabi nyo yung ano yung babakuran nyo or papasukin or whatever? Hindi nyo man ginawa. Tas nag-ultimatum kayo kahapon, yung pagsuko ni Pastor, hindi po dahil sa ultimatum ninyo. Maisip niya lang yung kanyang mga miyembro. Marbil ng konti. Certain ninyo para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Galing sa bibig mo, huli ka. Lalabas ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay... mga kondisyon. Galing sa'yo, sabi mo lalabas ng kusa. Oo. So kung lumabas ng kusa, ibig sabihin sumuko. Pangalawa, pakidetalyado sa amin kung saan ba siya lumabas ng kusa. Sa bunker ba? Saan? Tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para... Kinaya sabi niya pinagbigyan yung mga request, di ba? Kasi sa huli ng press con na ito, tinatawanan ni Abalos sinasabi ni Abalos na hindi raw po pwede na yung request daw nung pinaghahanap ang matutupad. Ito galing kay Torre. Sabi niya pinagbigyan yung request. Save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap natin mga kapulisan. So, ang ending na lang namin is, sige, gusto niyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo. Pinagbigyan niyo ang request. Isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila. Baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang... Parang tama ba? Kayo tingnan nyo, parang may nakikita akong dalawang dito. Yung sungay, isa dito, tapos isa dito. Ayun, parang may sungay talaga.
Parang may nakikinita akong sungay dito. Kaya pala. Tapusin na ang standoff. Kaya pala ugali. I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglulukuhan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Galing sa bibig niya. Naglulukuhan sa search na yan. Ibig sabihin, naglulukuhan. Alam mo naman palang naglulukuhan. Ayan na mga kababayan, galing sa bibig niya. Naglulukuhan pala tayo sa search na yan. Bigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga pulis para makapasok dun sa kanyang hideout. Hideout, first time mong nabanggit yan, hideout. Dati bunker, tunnel, tas ngayon hideout. Kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Talagang, kuha ko lang don't take it against me. But it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Gayamin mo pa ang Diyos. You have the guts to use the Lord's name. That's against the 10 Commandments. Thou shalt not use the Lord's name in vain. Ikaw talaga. Mga pulis ay mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos yung mga inuto-uto niyong mga pulis. Pero kayo nila Marbil, ni Abalos, hindi kayo mahal. Kaya nga napahiya kayo. Pinahiya ka nga kayo ng Diyos eh. Pinak-check kayo. Pinahiya kayo. Dinibang kayo kasi pa-tunnel-tunnel. Pa-bunker-bunker. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. No. Na-resolve ito on the favor of the KOJC. On your favor, napahiya kayo. Ganun lang yun, kasimple. Bottom line, yun he has lang? no other options. But there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. Akala ko ba sabi ni Abalos ididetalyado mo yung na paano nangyari? Anong ginawa mo? Nagkwento ka lang? Nang uto ka lang? Ginamit pa ang pangalan ng Diyos? Saan yung detalyado? Paano nyo nahuli? Hoy! I'll just add nun. Hanggang dito ba naman, pahiya na nga kayo, I think that's how it works. guguyo pa kayo? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan eh. Sige nga. Sige, baka si Marvin ang nangyari po, maraming times na kami, it's a deception game kasi. Wow! May malalamang deception game pala. 80% when we started yung yung invasion. Intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng possibility is about 80 to 90% because wow, bakit di nyo nahuli? Yung intelligence mo andito, we were monitoring. Intelligence, yung dating worker ng KOJC? Then when we entered on August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami. Ang nangyayari niloko kayo ng intelligence. Hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwedeng pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, within 30 minutes nga na usapan, hindi nyo tinupad, tapos sasabihin nyo parang wala kayong kamay doon. Wala pang 30 minutes, sinira ninyo yung mga bakod, force entry ang ginawa nyo, tapos sasabihin nyo, pinipigilan kayo. Ang laki nyong mga sinungaling kayo. Hindi kayo mahal ng Diyos. Sige, mag-surrender. May surrender filler. Up to the time talaga. Paulit-ulit yan. And paano ka naging 4-star general? Sinungaling ka? Tapos they file a case. Then of course, nahanahabol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang magiging problema namin.
Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita maitakas sa ulan. Ay, putang ina naman yung intelligence mo. Papamura talaga ako sa inyo kasi makakapasok yung mga tao or whatever even before na nagkaroon ng celebration. Sabi ninyo, 24 pa lang, August 24 pa lang, malakas yung intelligence ninyo. Kung malakas ang intelligence ninyo, na-pinpoint nyo kung saang eksaktong lugar siya nandun. You could imagine, saka lang kayo nagbutas-butas dyan after 7 days? Oh, saan yung intelligence doon? Mga ano talaga, no? Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Wow. Itatakas talaga lang. Kaya, you know what happened September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may kanon. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusutan tayo dyan. Wow, nalusutan talaga kayo kasi wala dyan. Hindi, eto lang Marbil, Torre, Abalos. Gusto namin yung details, paano siya nahuli. Hindi po yan eh. Hindi yung kwento na ganyan. Paano nyo nahuli? Kasi gusto namin malaman kung totoo ba talaga yung sinasabi nyo na nasa bunker siya o nasa underground siya. Kasi you are justifying yung pagbubutas ninyo. So ngayon, yun yung gusto namin. Hindi yung mga kung anong kaikikan ninyo eh. Ano pinagsasabi nyo? Mahirapan. So ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough. Forward nga natin. Baka nga sabi ko meron. Ni Masinik, na pinaalam ni General Torre sa akin, Sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, assault talaga? Assault talaga? Permission to assault? As in assault? Sure, kasi marami buhay ang nahuhuli talaga kayo sa bibig ninyo. Mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. And since sinabi mo yun, alam Grabing akusasyon yan. May mga baril daw. na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. And lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Paano Kasi kaya nila hindi ka makakalabas doon eh. How we lock door, yung place na yun, hindi ka makakalabas. Sarami namin security. We put 2 directorates there to make sure na talagang gwardyado. I asked General Alinsangan na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, andun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo baka may mga kaso pa tayo ma-file against these people. Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on the bago surrender that there's so many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami ka man nakikita, may mga butas. Ito, tingnan natin. Sinasabi niya. Was informed by the secretary. Ito. Sabi niya, was informed by the secretary. Na nag-surrender na si Kibuloy or nahuli. Ano ba yung totoo? Ano ba yung, from your end, ano yung nangyayari po? Well, I was informed by the secretary that Mr. Kibuloy had already surrendered. Oh? Kayo yung nasa compound, tapos si Abalos na nasa Dubai, siya yung nag-inform. So, di ba baliktad kayo ang mag-inform kay Abalos na nasa Dubai na nag-surrender na sa amin o kaya nahuli namin? So, parang baliktad. Si Abalos ba ang nasa compound? Si Abalos ba naghuhukay ng bunker? So, bakit ikaw ang in-inform? Or nahuli na. Hindi ko alam ang details. Kaya kung pwede hindi mo alam yung details. Akala ko ba nasa KOJC compound si Pastor? So, dapat nga siya yung mag-i-inform, ikaw ang mag-i-inform sa kanya. Yung nasa Dubai pa? Sir, may nakita kami na convoy of vehicles from KOGC hangar. Possible ba na nakasakay doon si Kibuloy? Well, of course. Medyo, di ba? Hindi naman ordinary yun eh. So, probably yun ang nangyari siguro. I just don't know. Nangyari siguro? Hindi ka sigurado? Akala ko ba nasa compound ka? Oh, kung wala ka sa compound, akala ko ba nasa compound yung mga kapulisan? Oh, hindi ka in-inform? I don't know the details yet.
And I don't think I'll be authorized to release that. So, Anong hindi ka authorized nag-vouch ka doon kay Senator Bato, sabi mo. Sabi ni Senator Bato, hindi ikaw lang ba ang may decision na kung pwede kayong kaya mong paalisin yung mga pulis o meron pang nasa taas mo. Anong sabi mo? Okay? I make my own decision. I am the one in charge. Sabi mo, 'di ba? So ngayon, parang out of this world ka. Kasi sabi mo ikaw yung in command at walang nasa taas. You can make your own decision. Tapos ngayon may biglang abalos na. si Secretary Abalos lang ang pwedeng mag-confirm nitong lahat. Hindi pa sure, sir, kung saan galing sa compound pa siya. Well, ang nakita nyo naman, galing sa hangar. So, hindi siya sure. Na after 2 weeks na paghanap sa kanya ay lumitaw na siya. Sa hangar siya. Akala ko ba nandun sa bunker? Bakit sa hangar? Kumbaga sa airport. It's a relief, malaking relief. Oo, baka nangangamoy na yung hininga mo. Sabi mo, pasensya na, bad breath, hindi ka nakakainom. Huwag mo masyadong ibuga dyan sa kawawa naman yung mga media dyan, no? So, anong order mo sa mga pulis ngayon? Kasi nung nalaman na may nangyayari na sa Kaap, sa TUG 11, ay yung mga pulis, high ng moral, makakauwi na po. Anong mensahe mo sa mga pulis? Yung mga pulis, pasalamat ng pasalamat. Kaya nga yung mga kapulisan nung nalaman nila yan, sobrang saya nila. Kasi makakauwi na sila. Ang babaho na kasi nila. Kayo, Tore, ang sasarap ng buhay ninyo. Di aircon kayo, mga kapulisan, ang babaho, walang ligo, hindi makaihi, hindi makakain ng maayos. Hindi bumitiw. Ako po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan. Sama-samang tulong sa mission ito. I do hope na Kapitan, thank you very much. At marami pa tayong trabaho sa future. Wala kang masabi? So confirm na na siya kasi Secretary Abalos, on air na sila ngayon. Well, kung yun nga nakita niyong si 130 ang pinagsakyan, well, Bakit parang wala kang kaalam-alam? probably yun na yun. Kasi confirm na rin ni Secretary Abalos. Bakit Abalos ka ng Abalos? Sabi mo, nag-vouch ka kay Senator Bato na you are the one in charge. You can make your own decision. Sir, pwede nyo maipaliwanag yung mga nangyari kanina, like 1 p.m. na napakaraming pulis ang pumasok sa loob ng compound. Mr. After the Senate investigation, nagkaroon tayo ng magandang mga pagbabasihan ng panibagong. Huwag kang masyadong bumuga dyan, please. Wawa naman sila dyan. I think it bore the fruit that we are expecting. And I would like to also thank our brothers and sisters in the OJC. Pasensya na po kayo. Tao lamang. Walang kapatawa. Pasensya, tao lamang. Tao ka ba? Kinakausap ka nun na kahit lang para sa mga estudyante, mga kabataan, hindi ka nakinig, tapos sasabihin mo, tao lang? Tao lamang? Ang question, tao ka ba talaga? Kasi tao silang nakikiusap sa'yo, hindi ka naman naging makatao. Tapos ngayon, sumuko na yung tao, sasabihin mo, pasensya, tao lamang? Nagpapasalamat din sa inyong kooperasyon. Wala tayong seryosong sakita na irreversible. So, anong walang seryosong, hindi irreversible? Yung namatay, marireverse nyo ba? Itong taong ito. Sir, are you ready na for the strings of cases na ipafile daw sa'yo? Patay. So balik tayo dito kay titignan natin yung kaso nila na kasong ikinaso kila Abalos. Kawawa naman kayang Abalos ka. Letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law, obstruction of justice. Okay. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam Pabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung kondisyon niya.
Number one, I daw niya makita si Nick Torre. Yun lang naman gusto niya. Kahit Ayun ako. yung that's Kahit ako, ayaw ko makita yung pagmumukha ni Torre. Saka ikaw rin Kayo lahat dyan. That's what happened. That's really true. Narinig niyo ang condition. Saan yung kaso na yan? Dito Eto na po. And there were so why August 24? Because we know isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty. Hoy, imbestigahan muna natin yung sinasabi niyong bunker. Bakit hindi niyo sinasagot? Yun yung dapat imbestigahan natin. Sino yung intel ninyo? Paano kayo nag-come up sa ganun? So, asan yung sinasabi niyo na may bunker at doon siya nagtatago? Sa hangar pala. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, alam pala nila kung saan nagtatago. Akala ko alam ninyo. At ang sabi ninyo, may heartbeat doon sa ilalim. Akala ko kayong nakakaalam. Ngayon, gusto nyong magturo ng iba na kailangang imbestigahan ito. Kayo yung dapat imbestigahan kasi kayo pala nakakaalam Should be sued accordingly. Dapat po madimanda sila. Okay. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Lea Ilagan of UNTV. Saan yung kaso? Yung final sa amin, no? Buti ako, nga kasama ko si, matter of... Buti nga sa'yo. Ayan. Cases filed against Benhur Abalos and others in the matter of petition of the writ amparo, habeas data, and represented by Marlon Nacobo et al. Petition versus Abalos and et al. Ayan, kasama yan sila Torre. No? Ako, kasama ko si, Buti nga. matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners, Kingdom of Jesus. No? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as JLG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary. Yan, buti nga sa'yo. At least, gumawa ng aksyon itong si Tatay Digong laban sa inyo. I think ito yung June 10. June 10 to Abalos, Marbil, Martinez, etc. Nako, Office of the Consular City of Davao for malicious mischief. First count. Next. Buti nga. Versus Abalos Jr., Marbil, etc. Dalawang number City of Davao for malicious mischief. Dalawang kaso kay from Tatay Digong. First count. Next. Malicious mischief at saka another second count. Ayan, second count. Versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Buti nga sa'yo. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? What if baliktad nga? Sa inyo yung ginawa yun? Halimbawa, meron kayong religious institution at sa inyo ginawa yun. Sige nga, Aber? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong gano'n. Bakit si Torre parang kawawa yung mukha? Let's learn from the lessons of the past. Wow. Sana wag naman maulit and let it also serve as a lesson to everyone. Sa'yo. Hindi kayo pwede mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil saan yung obstruction doon? Malayan yung ginawa, yung pinaggagawa niya. Martial law na nga Saan yung obstruction doon? Biro ang pinagdaanan ng kapulisan. Kayo nga yung pinaggagawa nyo, in-invade nyo. Dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago. Ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. Akala ko alam nyo. Wala talagang kwenta tong mga tong kausap.
sabi nila may intel sila, may heartbeat, gamit-gamit pa yung ano yun, GPR or yung LMM na yun at kung anong kaik-ekan. Ang dami niyong gamit. May mga pa-drone-drone pa kayo. May pa Boeing Virtual 101 something kayo. 5,000 to 10,000 nga policeman. Tapos sabi niyo kakasuhan itong mga alam pala nila. Akala ko kayo yung may nakakaalam. Nakakagulat naman kayo. Ngayong sumuko yung tao, naipakita kasi kung ano yung anong tawag dito, kainutilan ninyo. Inutil kasi kayo. Tapos gusto nyong manduro na ngayon. Kayo na manduduro. Kakasuhan kesyo ganito. Napakalinaw. Sabi ni Marbil, day 1 pa lang. August 24, alam ninyo na nandun siya sa compound. Tapos ngayon, hindi man ninyo maidetalye kung paano ninyo, sabi ninyo, nahuli. O paano nyo siya nakuha. Hindi nyo maidetalye. Samantalang yung si Alice Go, nakita natin paano. Pinasok siya ng mga Indonesian authority. Tapos kayo, ano sabi ni Torre kahapon? Parang hindi siya at liberty to tell kasi wala pa siyang alam. Alam mo daw, Abalos. Ngayong press con, kompleto kayo. Sabi ni Abalos, si Torre daw ang re-relay kung paano nahuli o kaya si Marbil. Hindi naman nila ni-relay. Hindi naman nila nilatag sa atin paano nahuli. So, nagpasahan pala kayo. So, saan dun? Ano ba talaga heartbeat? So, yun lang. Good job kay Pastor and good job kay Tatay Digong at kinasuhan ninyo ang mga to. Alam ko marami pang maliligo talaga sa kaso itong mga honghang na ito. Maliligo kayo sa kaso. There will be more cases coming up. Yun lang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Ayan.